Sama ka na lang sa akin. Lagot ka. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Joke lang. Kasi paso, diretso na oh. Pabira. Ako, ang giro-giro ng ganyan. Ako, handa to. Darating din naman tayo eh. Yes, talaga naman. Diba? Siyempre. Ano yun? Ayan mga kalingap, ayan mga kamamshi, welcome back to my channel. Ayan, shoutout sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Syempre sa mga kasamahan ko sa Karepa, ayan, shoutout sa ating lahat. Maligay samahan nyo ako manood dito sa EDC. Medyo mahaba-haba to. Pero, sigurado naman tayo mag-enjoy kayo. Kahit napanood nyo na to, tara samahan nyo ako manood. Tara, keep on watching. Wow, ganda pala. Ganda na talaga dito. Tatapos na yung tindahan. Grabe. Tao po. Delivery. Delivery ng gwapo. Charot. Kamusta? Ano? Kamusta? Saan sila Kuya Rob? Doon. Ako mo lang pansinin mo. Mamaya na si Rab. Kaya nga si Kalingap Edo yung pinauna eh. So, ano? Ano ka lang? Dito? Hindi ka napagod dun sa nakarampang labas? Huwag na tayo magulat kasi lagi na silang magkasama tuwing nag-i-scout si Edo. Kasama kami. Ano ba pagod? Nangingitim ka na. Kaya ako lang. Pimples ka na din. Kaya nga. Okay lang yan. Ang gusto mo lang. Dito ka lang sa bahay. Ako na lang magtatrabaho sa pamilya. Sarap. Doon ba sila tito, tita? Kasi, baka yung tato. Ano mo pa ako inahawakan. Ikaw nag-aawak na kamay ko. Nga pala, malis pala tayo. Sabi ni Insan. Yan, bali pinauna pala dyan ni Kalingap Rab si Edo para sunduin sila. Kasi nga, kakain sila sa labas. Yun na? Hindi, bukas pa. Ano ba? Yun na. Sige, sabihin ko sila. Sige na. Ay, ano pasok ko ba na? Sorry. Parang bata. Ayan po mga kalingap at mamasyal po tayo kasama rin sila Biancy. Kasi tagal na natin nag-vlog, di pa tayo nagla-lunch together. Diba Biancy no? Puro kasi tayo Biancy. Pas! We're back again. Ayan, bali sa restaurant nila Pas ER. But this time kasama ko ang family ni Biancy. Yan po. Dito na kayo makain pas. Si Biancy oh. Ano sabi mo kay Biancy? Maganda? Transformation. Yeah. Transformation. Talaga naman. Transformation. Maganda kasi si nanay oh. Grabe. Toy! Kumusta to, Toy? Magandang hapon po sa inyo, magandang hali. Pangalan ko po si Pastor E.R. Villagomez. At sa karangalan po na punta kayo dito sa atin pong Rachel's Cafe and Cakes. Napapanood po namin kayo, napapanood kayo ng maraming tao. Imagination ko, milyon-milyong tao sa buong mundo. Gusto ko po kayong kumustahin bilang pamilya. Na po. Especially ang pagkumusta ko is, naalala niyo po pa ba yung panahon? Anong pagkakaiba nung hindi niyo pa nakikilala ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, sa buhay niyo ngayon? Gaano po yung pagkakaiba na yun? Ano po, ang pagkakaiba po ay sobra pong laki kasi noon ang sobrang hirap namin. Trabaho ko sa malayong lugar. Eh, sa ngayon po, nang makilala kami namin sila Kuya Bal sa Kuya Rab, ay dito na lang po kami magkakasama anak. Hindi katulad noon na pupunta pa ako sa pinakamalayo para lang makakuha ng pera pang sa pamilya ko. May laki pong pasalamat ako sa Team Kalingap at nakilala po kami.
So, kumbaga parang nagkasama-sama po kayo. No, tsaka kung natatandaan nyo, nung natagpuan or pinuntahan ni Kalinga Prab sila nanay, may sakit nun si tatay, di ba? Kaya hindi nakakapagtrabaho. Meron lang sa kanila nakakatulong yung parang binabantayan nilang bahay. Parang sila, caretaker, di ba? Kasi hindi na kami nagkakahiwalay. Ay dati, buwan kung bago kami kita-kita kasi malayo po yun. Nakarating ako ng Ilocos. Paghahanap ng trabaho, doon ako nakakuha. Grabe po talagang pasalamat sa ng Team Kalingap, kay Kabal, kay Kuyaram po. Kasi hindi na kami nagkakalayo. Anak. Yeah, so, napakalaking impact pala talaga Malaki po po talaga. family. Yeah. Si nanay, paano niyo maikukumpara yung dati sa ngayon? Sobrang laki ng pagbabago ngayon talaga kaysa sa dati kasi yung dati talaga sobrang paghihirap namin talaga yung naranasan namin tapos halos puro paghihirap kasi ang laki ng pagbabago kasi talaga ngayon ay parang maginhawa na sa pamumuhay yun nga ang daming tumulong yun dahil sa Kalinga kaya na Kuya Bal kay Kuya Ram tsaka yung pag-aaral ni Biancy dati naglalakad lang siya noon naawa pag ako nun sa kanya ngayon ay talagang nasuportahan ng pag-aaral niya yun kasi yung talagang ko sa kanya yung pag-aaral naalala ko yung mga nangyari sobrang talagang mahirap na pag iniisip binabalikan ko parang hindi ko akalain na talagang magbabago yung pamumuhay namin. Pero salamat sa Diyos po na yung hindi nyo inaasahan din at pwedeng problemahin nyo pa yung pag-aaral niya. Opo. Dahil ngayon parang hanggang sa pagtatapos niya, mabibigyan na siya ng tulong. Oo, sobrang nagpapasalamat ako talaga. Makaka-focus na siya sa pag-aaral. Hindi noon bago kami mag-aaral, bago siya mag-aaral, maglalaba muna kami. Maghahanap muna ako ng paglalabahan. Yun na. Kasi 'di ba si Biancy talaga yung katuwang-tuwang ni nanay sa paglalabada. Lagi niyang kasama si Biancy. Mahirap talaga. Naiyak si nanay. Ngayon talagang nasa ayoko. So may mga panahon po na parang nawawalan kayo ng pag-asa. Yung isasaing mo, hanapin mo pa. Pasainin mo, hanapin mo pa. At di lang po yun mga ilang araw. Maraming Kasi pagkakataon araw-araw. yan. Sobra. Kaya, yun nga, sabi ko sa kanila ngayon na, yung ganito yung buhay namin, sabi ko, ayoko mag-aaksay ng pagkain. Yeah. Kasi noon, kunting lang, yung pagkain na yun yung pinagkakasya namin. Lalo yan na yung bagong labas siya sa ospital. May kasakit si Maliliit tatay. pa yan. Pinagkakasya namin yung pinaghahati-hati namin yung sa mga anak namin. Minsan hindi na ako kumakain. Para na lang yun sa kanila. Kasi yung mga anak natin, di ba? Gusto ko sila yung kumain. Ako tinitiis ko na lang. Kaya sabi ko ngayon, kahit isang butil ng Grabe. ng pagkain. Kanin o Oo, ulam. sayang. Pag masaya. Oo, Dahil kasi- na-experience nyo yung walang-wala. Kasi ang daming taong naghihirap. Ang dami pang taong naghihirap na Kasi na-experience nila nanay na halos talagang walang makain. Tapos kung ano lang yung pagkain nila, talagang kailangan pagkasyanin. Pag nangyayari yun, ang nakakatulong po ba sa inyo rin yung nananalangin sa Diyos? Pag yung hirap yan, nahirap na talaga. Oo, lagi ako nananalangin. Minsan sumasali kami sa ibang religion, gano'n na sabi ko, magbalik loob ako sa Panginoon. Sabi ko, parang nawawalan na ako ng tiwala sa Kanya. Sabi ko, bakit ganito? Lalo na yung nagkasakit. Bakit ang daming tao, ang daming
ang daming yung masasamang tao, mga mamamatay tao. Bakit sabi ko yun, Turbat kami. pinapahirapan. Oo. Sabi ko, bakit yung pamilya ko, sabi ko, hindi naman masama. Yeah. Yan, parang, pero humingi na ako ng tawad sa kanya. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo. Tapos, lagi na lang ako nagdadasal. Yun nga, pagkakagising kong sabi ko, sana po, dumating yung araw na mabago naman yung buhay namin. Makapag-aral yung anak ko. Yung mga, nila, mga pangangailangan. Yun nga. At nasagot yan. Ako, sabi ko talaga, yung si Lloyd, sabi Yeah. ko talaga, walang makakatalo sa kanya. Yes. Wala siyang katulad po. Kaya sa sa, buhay natin. oo, kaya yung iba sabi ko sana, huwag kayong mawala ng tiwala sa, Panginoon. Magpakatatag ng lagi. Yan ang sinasabi ko kay Biancy. Sabi ko, kakayanan natin. Kung maliit pa yan, nag-ano na yan, marami na siyang pangarap. Mama, pag laki ko, sabi ko, babaguhin ko yung buhay natin. Bata pa siya. Sisikap Nasasabi ako. niya yun. Naiiyak na. Lagi ko siyang yan ang pangaral. Kahit mahirap kami, sabi ko, huwag kayong maingit sa mga batang kung kahit wala yung baong pumapasok yun sa school. Maglalakad. Oo, yung elementary yan. Paano pag wala Malapit makain? Pumapasok siyang walang baon. Tapos sabi ko, minsan nagsasaing ako ng umaga. Dinadagdagan ko na lang. Sabi ko, pag recess, uuwi ka na lang. Sabi ko, at yung iba kasi kumakain, may mga baon. May Sabi mga ko, baon. para hindi ka maingit, uuwi ka dito sa bahay, kakain ka na lang kanin. Uwi talaga yun ng bahay, kakain na lang kanin. Kahit yung ulam niya, toyo, ganun. Kasi hindi So, may pagkakataon toyo ang ulam. Oo, yung toyo. Pag wala talagang kami, wala akong makita So, na-experience niya po yun. Ang ulam ay toyo. Sabi nga niya, paborito niya adobo. lahat na asin, ganun, asukal. Paano po siya nung lumalaki? I mean, nakikita niyo siya ngayon sa nung dati siya? Parang hindi pa rin nagbabago. Oo. Parang gano'n naman pa rin dati. Nagbago lang sa kanya yung Kasi itsura niya kasi gumaganda po ba? Gumaganda? lumalaki na siya. Ang tatanungin ko naman si Viancy. Kasi si Viancy, hindi pa nagsisimula yung interview kanina. Medyo parang nakaka-relate na siya dun sa story. Pag nakikita mo si mama mong umiiyak, anong nararamdaman mo? Naiiyak niya po. Kasi simula po ng talagang na po, mahirap na po talaga yung buhay po namin. Simula po nung bata pa po ako na po yung palagi pong inuutosan ni mama. Pag walang-wala po kami, ako po yung nangungutang sa tindahan. Hanggang sa At least nakakahiya naman. Opo, nakakahiya po talaga. Pero hanggang grade na naman po ako naging para grade 11, grade 11 po. Ay, grade 10. Grade 10 po kasi nakilala na po ako ni Dr. Love po. Kailan lang? Kasi nakilala siya ng Kalingap grade 11 di ba? Doon lang siya nahinto na maging utusan ng pag-uutang sa tindahan. Okay. Nung nakilala na po ako ni Dr. Love. Kaya sobra po talagang laki ng pinagbago po namin. Simula po nang matagpuan po kami nila Kuya Ram. Malaking pagbabago. Inaasahan mo ba na magiging ganito yung buhay mo Hindi ngayon? po. Time na nahihirapan ka? Hindi. Parang parang panaginip, pangarap. Pangarap lang po. Yung ganun nga pong bahay, hindi ko po akalain na yung pangarap ko pong bahay na ganun po na may second floor, ganun po. Ganun kalaki na hindi pa man po ako nakakapagtapos ng pag-aaral, meron na agad na ganung bahay. Sabi mo nun, magsisikap ko para sa... Tapos ngayon, nandyan na. Kaya, Meron ka bang mga memories nung lumalaki na nakakaiyak talaga, nung nararamdaman mo yung hirap sa pamilya? yung nagkasakit po si Papa, yung talagang po, kahit po mga kapatid niya, na po, dati po hindi po namin malapitan din yung iba pong kapatid ni Papa. Talagang si Mama po yung nagsisikap po para yung na-hospital po si Papa. Sabihin pala nung na-hospital ang papa nila, as in wala sa kanilang tumulong. Talagang yung mama lang niya yung kumilos, kahit mga kapatid daw ng papa nila, hindi nila malapitan.
Ano nangyari sa'yo? Yung na, ano po, yung paa niya. Talagang si mama na po yung nagtataguyod po sa amin. Tapos ako po yung nagbabantay sa mga kapatid ko. Tapos, ayun, hindi man po ako na, tapos yung sa iba po, yung pag-uulam to ng gano'n, hindi man po ako na doon. Okay lang po yun. Okay lang sa'yo na ba? Siyempre, may nakikita ko yung mga ibang bata, masarap ang kinakain, may baon sila. Ano nararamdaman mo nang lumalaki ka sa ganun? Ano po, ang iniisip ko na lang po na dadating din po yung yung point na ano po tawag dyan? Makakamit mo lang Makakamtan yun. din Parang niya. Nung lumalaki ka ba, Ganun din. marami ka ring pangarap at Naranasan ko din naniniwala ka na parang maaabot yun. Opo. Nangangarap ka na rin. Ano mga na-imagine mo na nung bata ka pa? Ano po, dahil po siguro dahil po sa mga nararanasan ko pas lagi ko pong iniisip na gagawin ko po yung lahat para maitaguyod sila ng mga wala po siguro yung yung ganong buhay. Gaano mo sila kamahal? Sobra po mas mahal ko pa po sa sarili ko. Mas mahal mo pa sa sarili mo. At hanggang ngayon nararamdaman mo yun sa pamilya. Bakit ka naiiyak? Ano nararamdaman mo? Para kasi hindi niya ina-expect lahat talaga, lahat. Tears of joy lang po. Tears of joy po. Tears of joy. That's good. That's good. Na parang of joy. pagbabalikan natin na parang may mga pagkakataon na hanggang kailan ba matatapos ng buhay na ito. Pero biglang may surprise pala si Lord sa life. May mga time din na parang may time kasi ang buhay ng tao nagda-doubt din sa Diyos, nagko-question sa Diyos, and then may time naman humihingi ka ng tulong sa Diyos. May time ba na nag-pray ka talaga na, Lord, tulong naman? Opo. Tapos yun na nga po, yung talagang pong yung kay Papa po, doon po talaga nag-pray na po ako nun. Tapos yung talagang nahihiya na po talaga ako mangutang. Tapos naglagi po ako nagpa-pray kay Lord na sana bigyan mo po kami ng makakatulong po sa amin na ganun. Tapos po yung binigay po si Dr. Lam. Nagulat nung po naglalaba po ako nun sa bahay. Tapos nakita ko po si Dr. Lam sabi ko sino ito. Tapos po yun, sabi daw po niya na Grade 10, grade 11, dalagitan na siya. po siya, vlogger daw po siya. Siya daw po si Dr. Love, tutulungan daw po kami. Ganun po yung sabi po niya nun. I-describe mo sa amin naman yung first time mo naman na nakilala sila Kalinga Prab. Yung kay At yung Kalinga. expectation mo, siyempre from Dr. Love, Siyempre kilala niya na to Kalinga Prab ngayon. Ano po, yun pong kay Kuya Rab. Sinasabi na po talaga po sa akin yun ni Dr. Love. Kachat ko na po nun si Doc. Sabi niya po, niya daw po ako, ilalapit daw po ako kay Kuya Rab po. Kasi nawawala na din po. Kala ko nga po hindi na po mapunta na si Dr. Love. Kala ko po hindi na po mabalik po nun sa bahay isang beses na po. Tapos yun po, nagbalik po siya. Tapos sinabi po sa akin na ipapakilala daw po kay Kalinga Prab. Yung pinaka daw po, boss po. Pinaka-boss, Opo. okay. Tapos, Ano naramdaman mo nun? Na parang papakilala, napapanood mo na ba si Kalinga Prab? opo, nanonood na po ako dati ng Edrica. Tapos, po yun. O, di ba? Parang kailan lang, fans siya ng Edrica. Si Edo tsaka si Erica. Ngayon, si Edo na tsaka siya. Siyempre po, masaya po pas na, tapos nakaramdam po ako ng pag-asa. Nakaramdam ka ng pag-asa. Siyempre, kapag binalikan ka at nag-vlog na, hindi ka pa naman sure kung hanggang saan yung dulo na yun. No? Kailan mo naramdaman na parang, eto na, magbabago na yung buhay namin? Simula po Sa simula pa lang, nararamdaman mo na rin na, ito na yun. Sabihin ganun talaga yung paniniwala o nila. Taas ng tingin kay Kalinga Prab. At saka syempre sa pray nila. Kasi lagi man po ako nagpe-pray kay Lord po na sana po talaga mabago po yung buhay po namin. At ngayon, ito Ito na na yan. po. Nice. Talaga naman. Again, tatanong kay tatay. Tay, sa tingin niyo po, nasaan ang pamilya niyo kung sakali hindi niyo sila nakilala? Ang team Kalinga, si Kalinga Prab, si Kuya Val, si Ate Edna.
Nasaan ang pamilya nyo? Ano siguro ang nangyayari pa rin? Kung Siguro po. Hanggang ngayon may sakit pa rin si Kung hindi tatay. po siguro kami na tagpuan ni Doc Lab sa ng Kalingap, siguro ito nag-aaral po sa Tabaco. Tapos ako naman po nagtatrabaho sa malayo na naman. Iwan na naman itong mga ito. Pag-iina ko dun sa dati namin bahay dun sa tabi ng dagat. Kaya yun po laking malaki pong pagbabago sa naging buhay namin noon isa sa ngayon. tatay, At saka may posibilidad din na lumala lalo yung sakit ni tatay, di ba? Kasi walang maintenance na gamot. tatay, mahirap mag-ipon para magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kaya po, Alam mo po yan. sobra po talaga. Kahit po siguro Kahit buong buhay. matanda na ako, kahit siguro mamatay na ako, hindi pa ako makakapagawa ng ganun. Ano po masasabi nyo na ngayon totoo na to sa pamilya nyo? Dahil sa Team Kalingap at kila Kalingap Rob. Ano po, At sa mga supporters at sa mga laking pasalamat ko din po sa kay Kuya Bal sa kay Kuya Ram saka sa mga sponsor po kay Doc Lab at Yeah. kung hindi po dahil sa kanila siguro wala kaming sa ganyang Yes, tama. buhay ngayon. Siguro nandun pa rin kami sa dati na pamumuhay namin. Kaya laking pasalamat po talaga sa kanila. At yan po pinapangarap ng marami kung maisipin. Ewan po. Na-enjoy mo po ba ngayon? Opo, masaya po kami dun sa kasi hindi namin nakalain talagang magkakaroon kami ng gano'n na ang pangarap ko lang noon makatapos itong mga anak ko. Kaya kahit sabi ko mahirap, magsikap kayo mag-aral hanggang kaya ko. Kasi gusto ko yung nadanasan ko na nagkapamilya ko, hindi na nila madanasan na maghirap na gano'n. Ay kung makatapos nga po sila, ay hindi sila mahihirapan maghanap ng magandang trabaho, maganda lang. So kumbaga ang pwede mo maipamana po talaga sa nila yung edukasyon. Opo, yung Para talagang mabago. may papel silang natatapos. Yun lang po talaga. Tayo, bakit feeling nyo si Viancy at yung magkakapatid parang mababait na bata at ang lumalaki? Ano po, lagi ko po silang pinapangaralan na yung wag silang di bali sila apihin, wag lang sila mang-api. Kasi sabi ko, ang Diyos nandyan. Yeah. Nakikita tayo kahit hindi natin siya nakikita, Yeah. tayo nakikita. Kung anong gawin natin dito, makikita tayo. At Magaling din si tatay mangaral. si Lord naman nagre-reward po siya ng Ay siya po, yeah. talagang laking kasi nung talagang 2 bisis na akong muntika na po Muntikan. talaga. Totoo po yan talaga. Na po ako ng dati nasa Panganiban po kasi ako nagbabalon. Nasa 100 feet Sa ilalim. oo po sa ng dagat ay ng Yeah. Halos na yung sa dagat. level dagat na po yun. Yeah. Tapos napoison po ako noon yun po ako ng dugo. Oh, nalason siya. Sobrang ko ng poison. Ano kayo ng poison sa katawan? Yun na po. Muntik na ako sabi nga nung doktor sa akin, buti daw at nabuhay Nabuhay pa ako. Po. Kaya sabi ko sa Diyos, ay, salamat po Lord. At binigyan mo pa akong pagkakataon. Yeah. Kasi maliliit pa po yung maliit pa po ito. 3 pa lang yan. Anak kong yan. Dadagdagan niyo pa po sila no? Di ba? Ay, kung maliliit pa po. Sabi ko, gusto ko po makita silang lumaki Yeah, at yung buhay nila na Yan, may mga pangarap pamilya na. nila na may pamilya. Kaya sabi ko, Talaga palang naako talaga ni Viancy yung responsibilidad kasi siya na nga yung panganay tapos yung mga sumunod pa sa kanya maliliit, 'di ba? As in talagang siya yung laging kasama ng mama niya. buti na lang at siguro talagang nandiyan ang Diyos, hindi sa atin Yes po, nagpapabaya. yes po. Ayun. Talagang sobrang talaga. Yan, nakakatuwa naman po inyong pamilya. Si Viancy naman, kung sakaling walang Kalingap Rob, Team Kalingap, tingin mo, ano ginagawa mo ngayon? Nasaan ka? Dati pa din po. Pero nagsisikap po siguro talaga naman na para po makapagtapos po ako ni Mama. Yung dati pong ginagawa namin, nakikipaglaba po sa Talaga? gagawin pa din po siguro namin yung wala pong Kalingap. Hanggat kailangan, di ba? Huwag lang susuko. So, ang laki ng pagkakaiba. So, kung sakaling di mo sila na-meet, si Viancy ka pa din. Ang pagkakaiba lang, may transformation ngayon.
Tay, ang gusto kong itanong ay, syempre, ang buhay nyo ngayon public na. Ang dami nang nakakakita, sikat na, pati mga kapitbahay nyo baka alam to. And hindi natin maiwasan yung may negative comments, may masasabi ang ibang tao na hindi naman nila alam lahat. So, paano mo po ito na ma-manage, paano mo hinaharap itong mga nasasabi ng mga maraming tao, pati sa kanya, pati sa pamilya, pati sa Hindi naiwasan kami naman, po. syempre. Kaming ano na po kami sa ganyan kasi noon pa pong hindi pa kami nabablog. Talagang meron na na po rin. sa amin ng ganyan. So, may Lalo vlog na po- pala o wala? Oo. Meron na rin. Lalo na po yung nagkasakit nga po ako na taon talaga akong hindi ako nakakapaghanap buhay. Siya lang talaga. Ibig sabihin ni tatay, hindi pa man sila nabablog, talagang madami nang nasasabi mga tao sa kanila na halos walang tumulong, di ba? Maliit pa yung yung mga anak ko. Siya lang sa amin. Sinabihan pa nga Sinanay lang. itong asawa ko na paano daw kami nabubuhay. May nagsabi diyan sa amin. Grabe, Kaya sabi ko, Parang si nanay talaga yung kumikilos lahat-lahat noon nung nagkasakit si tatay. tanggap na namin na ayun na ganito ang pamumuhay na namin. Na mas marami pang kaming maririnig na hindi kasi noon nga wala kaming ganyan, hindi kami nakikilala. Meron Marami pala, kami na talaga. Siyempre marami Lagi may naiingit. masasabi mga tao. minamaliit kaming maigi noon kasi paano daw kami nabubuhay na gano'n. At masakit po yun, pag naririnig Sakit po, sa pero wala una. po tayong magagawa kasi nandyan yan ang pagsubok sa atin. Yeah. So ngayon, hinaharap nyo na lang. Since dati na-experience nyo na, Opo. medyo Kaya sanay-sanay na. matatag Matatag na. Kasi Ngayon hindi ba naman po naman? natin pwedeng Marami na ingit. Kahit anong sabihin naman natin. wala naman po tayong magagawa kasi yun ang isip nila eh. Yeah. Ang mahalaga lang is yung tama na ginagawa natin. Ang po naman po doon, wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, hindi tayo nag-aapit ng kapwa. Kasi nasa kanila yan, Diyos lang na ko, bahalang sa kanila. Yeah. So, nila. Yeah. Biancy, hindi na normal ang buhay mo ngayon. I mean, hindi ka na magiging normal na estudyante. Paano mo hinaharap Famous. ang bashing, ang negative comments? Sanay na po ang past. Sanay ka na rin. Paano? Paano masanay sa ganyan? Yun nga po sinabi po ni Papa, dati po may mga ganun na Yung syempre po, chismisan, pinag-uusapan. opinion naman po nila yun. Yun. Basta alam ko naman po sa sarili ko kung ano po talaga yung ng pamilya ko. Kung ano po kami, ganun. Yeah. Pati si Kuya Rab, na-bash din. At Yung online yon. At nakita ko, pinagtanggol mo siya. Bakit biglang yun yung reaction? Anong naramdaman mo nung nabasa mo yung mga ganun? syempre po bilang beneficiary po ni Kuya Rab. Tsaka alam ko naman po talaga kung ano po yung Yeah, totoong yung totoo. intention po ni Kuya Rab. Yeah. Yung kung bakit, kasi po inaano din po nila na love team. Alam ko naman po na strategy po yun din ni Kuya. Yeah. Na yung mga ganun para po mas marami pong manood po. Para mas maraming manood, mas maraming matulungan. Tsaka marami din po natutulungan naman po talaga ni Kuya. Nagiging beneficiary po. Dahil po sa Marami sa kayo love. napapasaya. Tsaka, Yun yung purpose kung ba't nanonood Opo. din ng marami. Yes, di ba? Maraming talagang bumilib kay Biancy noon kasi nga lahat ng bashing sa kanya hindi niya pinapansin. Pero nung si Rab na yung binash, talagang pinagtanggol niya. Syempre nga naman si Kuya Rab niya yung nagpabago ng buhay nila, di ba? Tapos maraming natutulungan kaya yan. At hindi lang naman si Biancy, nagsunuran yung ibang angels, pati nga si Pao, di ba? W po. Kaya ko din po talaga si Kuya kasi mali naman po yung Mali yung statement, tsaka yung mga comments na iba, no? At least parang ipinakita mo na ito nangyayari sa buhay nyo. Totoo talaga. hindi po talaga yung scripted. Kaya hindi talaga scripted. Tsaka nakatawa yung mga kwento mo kanina, hindi mo inaasahan kung babalik sila, hindi mo alam kung ano susunod nangyari, natagpuan ka naglalaba. Talagang yun yung nangyari nun. Kaya sinasabi po niya na scripted. So, hindi scripted? Opo, hindi po scripted. Talagang nagsimula po kay Dr. Lab hanggang sa napunta po kay Kuya Rab. So, hindi scripted. Pati feelings mo. Opo. Ay! Nagulat ka. Hindi na po. Tay, hindi na po. Hindi na scripted.
Tay, meron po akong tanong. Kasi si nanay medyo nag-aalaga ng baby. So, ikaw po muna ang ano ko. Anong feeling na isang tatay na may sikat na anak? Ano po, proud po ako sa ano Proud. po, kasi naging ganyan siya. Kahit mahirap lang kami. Ano siya, talagang nagsisikap po siyang makapagtapos siya. Ganyan na kahit medyo maraming nagbabas sa kanya, talagang linalabanan lang niya para sa kanyang ano po, para makatapos po siya sa Para siya makatapos. Kaya masaya po ako at talagang matatag po siya. Kahit po maraming ano linalabanan niya, masasamang nababasa sa ano. Diba, parang ano, Binabaliwala kaya lang niya pabayaan po niya yung na lang. mga comment na hindi Yes, naman hindi niya po pinapansin. nakakatulong po pag Hindi niya pinapatulan. Nakakatuwa naman ang family nyo. Para kayong close. Close ba po kayo? siya po. Pati ikaw? Sila mama at Magkatabi po papa? kami minsan natulog nila. Magkakatabi. Cute naman. Pagpatuloy niyo po yun, ang mahalaga naman po sa magulong mundo is isang buo at united na pamilya. Kaya po talaga ang importante. Kasi dati nabanggit ni tatay, di ba, na si Beyonce talaga mahilig magkwento. Talagang, kahit nga sa tatay niya, di ba, yung dati pa mga ilang ano pa yun, episode pa, na kwento ni tatay na si Beyonce nga mahilig magkwento. Actually, para sa akin, kayamanan din po yun. Ay po. Lalo mas mahalaga yung ano pagkakaisa ng pamilya kaysa sa pera. Yes, tama po. Kasi ang pera, temporary. Ay, po, material na bagay lang po yan. Buti na lang din maganda yung mga Pero syempre, ano yung ng tatay, blessings, no? maganda rin kasi Maganda yung mga paniniwala at katwiran niya. nakakatulong po sa inyo, makakatulong din sa marami. Opo. Ang maganda lang po, since hindi ito nangyayari sa lahat ng family, pahalagahan po natin, pahalagahan niyo po kasi malaking blessing po yan. Dahil ikaw na po ang kausap ko at parang spokesperson na rin kay ni nanay, anong masasabi niyo sa love team nila, ni Edu at ni Viancy? Kasi syempre, kayo po yung pamilya. Alam ko, may permission naman po si Kalinga Prab. Ano po masasabi niyo sa mga napapanood niyo, nakikita? Parang naging close yung dalawa. Lumalabas na yung dalawa na magkasama sa ano. Ano po masasabi niyo bilang tatay? Ano po, alam ko yan. Love team sila, pero hindi ko po alam kung ano talaga close na close ang dalawa. Hindi niyo ba siya tinatanong talaga na, anak, ano na to? Wala naman. Pero tiwala ba kayo? Tiwala po talaga. At payag kayo dun sa setup ni Kalinga Prab na parang may love team, may magkasama sila sa pag. Opo, at kung wala po akong tiwala, hindi ko Hindi papayagan papayagan. So, hindi ihahatid niya ng gabi. Ay, hinahatid ng gabi? Oo, kaya tiwala po. Kasi nga, di ba, sinasama na ni Kalingap Edu si Viancy sa pag-scout. Pero hindi lang naman sila dalawa. Minsan 4 sila, minsan 3 sila, di ba? Kasama si JP. Or hindi naman si Aljo. Yan, ang alam ko silang 4 lagi, or 3. Hindi lang naman si Viancy at saka si Edu. Talaga ako. Tiwala man po kayo. Tiwala po kay Ed. Ano po masasabi niyo kay Edu pala? Okay naman po siya. Bait. Okay naman po. Yes. Yan. So, may approval naman pala ni Papa eh. Si Mami. Gusto ko marinig si Mami. Tungkol sa ano. Ayan yung mic niya. Sige pa. Sige pa ka papasok. Hindi na umiyak si baby. At gusto rin po ito na marinig ng mga fans. Grabe ang pamilya niya. Yung million ang nanonood sa inyo. Nay, ano yung masasabi niyo? May sikat kayong anak, may love team. Ano masasabi niyo sa setup ngayon? Ganun pa rin parang yung love team niya, yung love team niya, okay naman. Okay naman yung nila ngayon. Nababantayan niyo po. Oo. Sabi ko, kung saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya. Kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni Tat? Tsaka napakaswerte na lang din talaga at si Edu yung naging partner nila, no? O naging partner ni Viancy. Tayo na, susuporta. Kung anong gusto niya. Kung sino. Okay. Oo, nasa kanya naman yun.
Eh, yung po pag, ano, yung parang pag-scout, magkasama sila. Ay, oo. Nagpaalam naman sa akin si, siya, tsaka si Ed. Tsaka pag ginagabi na, yun, Yan, pag nagchat ginagabi. naman sa akin si Ed. Bakit kayo ginagabi? Medyo. Saan lalayo kasi na pinupuntahan ko. Sa Velvet Box. Sa Velvet Box, kaya minsan ginagabi sila. Pero po boto po ba kayo sa love team? Ano po masasabi niyo kay Edu? Ay, mabait naman si Edu. Tsaka, mapagkakatiwalaan. Sa tsaka kasi din, talagang si Edo nakasupport din kay Beyonce. Si Edo nga yung minsan nagpapayo, 'di ba? Kasi alam ni Edo yung mga bawal, mga rules ng Kalingap. Talagang hindi niya hinahayaang mabaliwala yun ni Beyonce. Talagang doon yung pangaral niya. Kung dumating po ang pagkakataon, di natin hinihiling, maraming hinihiling ang fans. Pag dumating ang pagkakataon na biglang sila pala napapangiti. Hindi ka kagad. Pag dumating ang pagkakataon na hindi natin sinasaan ng marami, na magiging sila po sa tunay na buhay, ay, ano po yun para sa inyo? Okay lang. Papangiti si tatay, pasasalitain ka niya. Yung parang, sana nga, maging sila. Sila na. Kung ano man problema ang dumating, yun, magpatiwala lang sa isa't isa. Tsaka yung magtapos muna ng pag-aaral. Tapos muna ng pag-aaral. Tatay, pag dumating ang pagkakataon na si Edu pala at si talaga sa totoong buhay na. Kasi may mga ganong fans, nababasa ko po yun, nababasa ko sa comments. Yung po ba naiisip nyo ngayon o parang, ano masasabi nyo doon? Pag ang totoo pala magkakatuluyan ay sila na din. Ay, para po sa akin, wala naman pong problema doon. Ang Panatag na importante sila lang, kay pagtapos muna. Pag nagpagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si talaga at yun ang gusto niya. Gusto ko, mami. Nandun kami lang sa kanya, kasuporta. Kasi hindi naman kami ang makikisama, hindi naman kami magsasama. So papayag po kayo. Opo, wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng Ay, pag-aaral. opo, kasi yun po ang importante doon ay kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa. Talaga hindi. Siyempre, secured na kay Edo. Wala naman So, kami. sa graduation, kinabukasan, pwede na po. Basta, kahit pa kung basta Total, pati naman sila nanay, secured na sa di ba? Sa sitwasyon nila ngayon. na siya. Ay, baka kumuha ng 1-year course. Graduate. And then, graduate. Wala na pong problema yun. Wala naman pong problema. So, hindi kayo ganun ka-control sa buhay niya. Basta, Hindi po kasi alam naman niya po ang grabe niya. kasi yan ni Beyonce. Hindi ko alam bakit. Yan. So, yun naman pala. Sige, huwag ko na muna itanong yan. Closing na lang po ito. Mensahe niyo po. Ano po ang mensahe niyo kay Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Edna sa lahat po na nanonood sa atin at nagmamahal sa inyong pamilya? Mensahe ko po sa mga tumulong po sa amin, kay Beyonce at sa pamilya ko. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat pong suportang binibigay niyo po sa amin. Sana po si Lord na lang po ang magbalik Yes, sa inyo ng malaki para marami pa po kami yung matulungan na kagaya namin para po medyo mabawas-bawasan po yung mga gagala-gala dyan ng mga bata na halos hindi na kayang pag-aralin ng magulang. Kaya yun po, sana malaking po yun sa kila Kalinga Prab na sana yung si Lord na lang po ang magbigay sa kanya ng balik Yes po. para marami pa po silang saka sa yung mga sponsor po. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo po makakapagtapos po ang anak ko sa pag-aaral. Kung hindi po kayo dumating at ang Kalingap kasi Tuklab ay siguro po wala. Baka kung
hindi makapagtapos ito ng college kasi hindi ko naman po kakayanin talagang yun lang po. Si nanay, bigyan ko po kayo na ng pagkakataon makapag-thank you. Sobra talagang nagpapasalamat ako sa Kalingap, kay Kuya Bal, kay Ram. Kasi kung hindi talaga nila kami nakita, siguro yung buhay namin noon, ganun pa rin. Pero ngayon ay talagang laking tulong sa amin nila. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa laki ng binago sa buhay namin, ng pamilya namin. Lalo na kay Beyonce. Sobrang salamat sa lahat ng sumuporta sa kanya, mga nagmamahal sa kanya na talaga para hindi naman nila talagang kamag-anak pero pinakita nila na Kaya pala mas appreciate nila nanay kasi hindi man nga kamag-anak pero grabe yung tulong, samantalang yung mga kamag-anak nila halos noon hindi sila matulungan. Kaya ngayon laking pasasalamat talaga nila nanay. Mahirap po talaga yung mga taong gano'n. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Beyonce. Maraming pasalamat po sa inyong lahat. Na hindi pa tapos yung mga tulong na dadating at dumadating. Meron pa ba ikaw at kayong family na mga pangarap? Opo, sana nga po marami pang pong kami po siguro kung sakaling maging stable na siya, pagtulong din po ang namin sa kapwa namin, yun po. Sa ngayon nga po, bago kami umalis, may bata dun sa bahay, hinaampon namin na, hindi naman ampon, parang kasing kawawa. Kaya siguro gusto ko din makatulong sa mga So kumbaga yung tinanggap niyo ay gusto niyo rin na magawa para sa iba. Kasi marami pa pong naghihirap ngayon na talagang nangangailangan. Sana mag-vlog na rin si Beyonce. Dalawa na sila ni Edo. Si Beyonce na lang. Kahit na lagi na ito nagagawa, pero ano feeling na naririnig mo yun sa mga magulang mo? Yung approval, yung saya, yung boto, yung Masaya po pa. Siyempre po. Na sinusuportahan po nila ako kung ano po yung ginagawa Yes, ko. wag lang talaga si Sila Tsaka kay... Charay. Dahil po approve po sila, boto po sila dun sa... Kanina. Saan? kay po. Kay Kalingap Edo po. Sa sa love team po namin yun. Siyempre masaya po ako na gano'n na alam ko pong suportado po kami nila mama po. Grabe, may support ka na agad. Paano yun? Ang gusto niya makatapos ng pag-aaral muna. Gusto yun din naman po yung gusto ko. Hindi nga. Opo. Siyempre po, mas gusto ko Sure po yung ka? may pagmamalaki din po ako sa magiging Yan, anak ko. May pangarap ako para sa inyo Opo. at sa lahat ng mga love teams na mag-set din ng example para sa mga ka-generation niyo. Siyempre, napapanood kayo ng marami, may mga magulang nakapanood sa inyo. Mas maganda na magawa siya ng tama, magawa na may gabay ng magulang. At yun yung tingin ko gusto rin ng lahat para sa inyo. So may paghihintay pa ng konti. Alam ko, excited ka na. Pero ikaw ba ay katulad ng iba na parang nangangarap din ng parang forever? Ganyan. Forever po na. Kung magkaroon din ng sariling pamilya na matataguyod din. Ganun. Nangangarap ka din ba ng ganun? O gusto mo? O hindi mo pa siya naiisip din? Hindi po. Talaga hindi. Bata pa kasi Sure ka? Para po muna sa 17 pa lang, wala pa Kila sa mama po muna. Kila mama muna. Sige, so ano pa ang mga pangarap mo para sa yung sarili at para sa kanila? Sa akin po, makakapagtapos po syempre ng pag-aaral, tsaka makahanap po ng magandang trabaho pas. Tsaka, yun po, sila mama po, gusto ko din po talaga magpagawa po yung sarili po talagang gawa po bagang bahay. Yung sa akin po talagang pinaghirapan yung ganun. Yun po yung pangarap ko. Pero saka na yun. At marami rin na ikaw kasabay na nangangarap na matupad yung pangarap mo. Yes. So ano masasabi mo ngayon kay Kalingap Edu? Ay, nanay, last. Yung hindi nyo normal nasasabi kay Beyonce, kung meron kang advice para sa kanilang dalawa ni Edu, ano yun?
Ayun nga, para kay Beyonce, Yeah. yung muna, Sabihin niyo na yung pwede niyo sabihin na alam niya. maraming salamat. Oh. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Yes. Kasi si Beyonce talaga yung nasa Siguro ibang hindi pa kalingap. magaling si papa mo kasi yung maintenance ko pa ganyan na suportahan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napakabait mong bata. Talagang inuuna niya yung pamilya niya. Mapag malasakit siya sa mga kapatid. Tsaka talagang yan, maki-mama tsaka papa yan. Maraming salamat tsaka kay Edo. Maraming salamat sa yun nga, sa Pag-iingat. pag-support kay Beyonce na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman, tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming salamat din kay Edo tsaka sa payo ko lang sa kanilang dalawa kasi syempre medyo pa si Beyonce, pero mag-18 man na siya sa yun nga sabi ko sa kanya mag-mature na yung isip niya, yun nga sabi ko sa kanya na lang silang dalawa, yung may problema wag mahiya na magsabi sa amin, magaling open. kasi yung pinakamahalaga yung wag siyang mahihiya sa amin kung ano ang mga problema nila, kung sakaling kung anong gustong sabihin niya yun. At saka welcome naman siya sa bahay kung pupunta siya, huwag siyang mahihiya. Kaysa sa labas sila sa bahay na lang. So, pwede rin po yun. Mas Oo. maganda rin po yun, no? Laki-laki ng bahay eh. Diba? At least, nasabi ngayon ni nanay, talaga nagpasalamat siya kay Beyonce. Kasi diba, oo nga naman, kung hindi talaga dahil kay Beyonce, kasi si Beyonce yung unang naispatan ni Dr. Love, tapos sinurrender kay Kalingap Rab. Papa, wala naman ako ibang Ay, Nay. Pangdagdag lang na isa. Kailan nyo nahalata na parang ang anak nyo ay parang nagkakagusto, nagkakakrush na kay Edo? May mga signs ba? Nung una talaga, Mother knows eh, di ba? sabihin ko, nung una talaga, talagang may sikreto. siguro may crush siya, crush. Nahalata nyo? Oo, kasi nagsasabi naman yan sa akin. Ay, minsan. nagsasabi sa'yo. Para kaming hindi lang magbarkada lang sa bahay paggabi na bago kami matulog, tatabihan sa akin. Yung paa niya nakasandal na sa bigat. Minsan talagang iniinis niya ako bago kami magkikwentuhan. So, nagkukwenta siya na kinikilig siya, gano'n? Oo. Tapos, doon nga daw, crush niya. Siguro hindi pa sila love team, crush niya na talaga si Edo. Ewan ko nagbago o hindi. Ngayon na po. Pero Love parang niya. okay naman sila. Sabi ko sa kanya, kung anong gusto mo, kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung mahigpit na na magulang. Kasi once na hinigpitan mo yung anak mo, magsesekreto yan sa'yo. Hindi yan magsasabi ng sasaloobin niya. Ayoko nung mangyari yung gano'n na wala akong alam sa buhay niya, yung sinisekreto. Nagtatago na sinisekreto. Kasi dyan ang uumpisa yung magkaka-boyfriend nung hindi alam ng magulang, tapos Nalalayo yung Ayan loob. talaga iwasan ni Beyonce ang maglihim sa mama niya, 'di ba? Para hindi masira yung tiwala ng mama niya. Kasi doon nagsisimula ang ang paglilihim ng bata kapag once na nasira na yung tiwala ng magulang niya, 'di ba? malayo na yung loob. Yeah. So, ang ginagawa nyo ngayon is tiwala sa kanya. Tsaka, kilala ko naman siya talagang hindi siya tulad ng ibang na mabait yan, kaya sabi ko tiwalang-tiwala ako sa Sure ka po na hindi Tsaka siya marupok? bata pang parang yung kahit mag-18 na si Beyonce, parang yung isip niya, bata pa talaga. Wala pa sa kanya yung isipin na, yung sa mga,
couple-couple, 'di ba? Talaga nakapokus pa siya sa pamilya niya, sa mama niya, sa papa niya, 'di ba? Medyo sa panahon ngayon, kinikilig lang siya kay Edo. Pero yung yung mga couple-couple, mga partner-partner, parang wala pa yan sa isip talaga ni Beyonce. Kaya lang yun nga, sabi ko sa kanya, wag lang siyang masaktan kasi pag Lagot niya. hindi pa siya nakakaranas na umibig. Sabi ko, pag nasaktan ka. Masakit yung unang sakit eh. Oo, sabi ko magsabi ka lang. Lalo pa parang nene-nene pa talaga si Beyonce, no? Ramdaman mo. Kasi, So, ganyan. bahala kayo kasi hindi pa siya nagkakaroon ng parang gano'n. Tsaka, kung masaktan man siya, experience. Experience. Saka natin interview. So, okay lang masaktan kung wala namang maiiwanan, di ba? Ano lang naman yan eh. Di, go pa rin. Kung sasaktan ba to? Hindi ito sasaktan. Pero sana hindi naman. Yeah, hindi naman Hindi po. naman yan. Saka, Lagot ka, Edo. okay na. Baka marami pang mag-booking. Nag-thank you ka na, no? Nag-question na ba ako saying thank you mo kila Kuya Rob? Ay, tani. Beyonce, ano masabi mo ngayon sa maraming nagmamahal sa pamilya niyo, sa'yo, millions of people all around the world? Masabi niyo kay Kalinga Prab din? Talagang buong puso po ako nagpapasalamat po kila Kuya Rab po, kay Kuya Bal. Sa buong team Kalinga Kalinga family po. Kasi sobra po talagang nabago po yung buhay po ng pamilya po. Hindi na po katulad nung dati talaga. Okay na yung ngipin ni Beyonce, no? Pantay na. Galing. Uy, kumusta? Kumusta ang interview? Nagulat ako, tatanungin pala yung mga dating pala naranasan namin noon. Pero okay din kasi ngayon lang ulit may kumausap sa amin ng ganito na pag-openan namin sa Pastor Ian. Okay yan para nakapaglabas ka ng mga gibat ng nararamdaman mo. Hindi naman yun bigat. Talagang yung nagpasalamat lang kami kasi Parang talagang balik-alaala nabago lang. yung buhay namin dahil sa inyo. Walang Kuya Ram. Ikaw kasi dapat minsan sinesharean mo din ako. Dapat nag-ano ka rin sa akin para alam ko kung ano mga nasa isip mo. Alam mo, ayoko nang madagdag sa mga iniisip mo. Tsaka madami ka mo nang beneficiary baga. Pwede ba yun? Siyempre, iniisip ko rin mga kasamahan ko dito, no? Kasama kita eh. Siyempre, iniisip ko mga kasamahan ko. Lalo na ikaw. Ano? Uy. Hindi ka ba sanay ng may ng may jowa? Ayan. Kaya mo naman tinatago, oh. Hindi ka ba sanay may jowa? Ilang na ilang pa rin kasi talaga si Beyonce, no? Talagang kitang-kita sa kilos niya. Hindi, Hindi naman porke jowa, idadamay na kita sa lahat. Sa mga problema ko. Hindi naman natin. Dapat, gano'n. Siyempre, lalo na kung mahirap, di ba? Dapat, gusto kong tumulong eh. Lalo na kung kaya ko naman, makatulong. Saka isa pa, iba na tayo ngayon, no? Hindi na kagaya nung dati na ganyan. Yes, iba na sila ngayon. Paano lang? Close na sila. Vlog lang. Yes. Iba na daw sila ngayon, hindi tulad nung dati na tamang vlog lang. Ngayon, close na sila kasi nga lagi na sila magkasama, di ba? Pag nag-i-scout si Edo, sinasama niya si Beyonce habang bakasyon. Magpapasukan na. Balik to, naman si Edo. Hindi niya nakasama si Beyonce. Ano ba? Ano? So ngayon, totoong partner na. Partner. Ano ba? Naiya pa si Beyonce. Nahilang ka naman eh. Huwag ka naman dyan. Naiilang. Parang hindi pa nag-instinct sa ni Beyonce na ayun, magkaka-boyfriend na siya. Thank you kasi andyan ka palagi. Naiintindihan. Thank you
Kasi andyan ka palagi. Tsaka iniintindihan mo ko na hindi man ako talaga laging lalabas ng problema baga. Ayun nga. Pangiti-ngiti ka lang kahit may problema na. Minsan, kung saan ka naglalabas ng sama ng loob. Sa social media. Social media, sa gaya ng sinasabi mo. Oh. Doon ko na lang binabasa minsan ang ano mo eh. Hindi kasi ako sanay maglabas ng problema. Tsaka pag kaya ko pa naman, hindi ko talaga. Hindi ko sinashare. Sinasolo ko muna. Nalaan sa mga mahal ko sa buhay. Pero mas okay na yun mas okay na yun na magkwento siya kay Edo, sa mama niya o sa kaibigan niya kaysa sa social media, 'di ba? Hindi maganda yun. Isa ka na dun. Awe? Hindi. Totoo ba yan? Huwag ka ganyan ko parang feeling ko, inaano mo lagi ako nagsisinungaling. Hindi, totoo nga. Naniniwala naman ako eh. No? Pinapaano lang kita para masyado kang parang na-stress ka ng bigla eh. Kasi pag seryoso ako, tinatawanan mo naman ako. Kasi binabara mo ako, nakakainis. Hindi naman sa ganun eh. Alam mo yun, Speechless lang siguro si hindi naman Edo. hindi naman sa natatawa ako. Ganun lang talaga yung way ko pag medyo kinikilig sa sa isang tao. At hindi ko alam kung paano umak sa mga Speechless. sinasabi mo minsan. Hindi niya alam kung anong ibabatong sagot. So, okay ka na? Kaya ako syempre intent ka. Pause, no? Buti nga, sinasama mo ako sa pag-vlog. Kasi nalilibang ako. Pag andun sa buhay, syempre. Kung magsa-social media lang, mas may stress ako pag andun na lang. Kaya, thank you. Kasi, Totoo naman talaga, di ba? Kahit paano nagpasalamat si Biancy kay Edo kasi nga lagi siyang sinasama. Kesa nga naman sa social media, nakaka-stress. palagi mo ko sinasabi. Yun rin naman yung ko talaga, napansin ko na parang naiinggit ka sa ibang mga kasama mo, mga kaeskwela na nagtatrabaho. Siyempre, ikaw, gusto mo rin maging productive yung yung bakasyon mo. Parang gusto niya palang magtrabaho na. Saka, yun, ma-experience yung mga, kaya naisip ko rin yun. Kaya, sinama na, pumayag na rin ako sa gusto mo. Saka, kaso sorry kasi, siyempre, medyo, nabilad. Medyo, nakakapagod din yung natin hindi yung ginagawa eh. Lalo na kung ang mga pinupuntahan nila liblib, tapos sa gitna pa ng bukid. Mainit na, nakakapagod pa talaga yun. Kala ko ngayon, pinag-usapan niyo ni mama niyo kanina eh. Kala ko pinagbawalan ka na lumabas. Hindi. Na na pwede ba ka na lang. Tsaka hindi naman nakakapagod kasi masaya naman tumulong ko. Yes. Sisiw yan kay Biancy kasi masipag si Biancy, 'di ba? Sanay siya sa mga gawain. Kaya yung pagsama-sama niya kay Edo, sisiw na sisiw yun sa kanya. Parang tamang lakad-lakad lang, 'di ba? Tulong sa kasama mo. Dami mo nga natutulungan eh. Natutulungan din ako. May ayuda rin. Araw-araw. Napapalakas. Diba? Napaka-ano talaga ni Edo. Simple lang Hindi ako seryoso talaga. Malaking bagay na andun ka. Kasi kung ako lang solo, baka madaling mapagod. baka hindi ko nagagawa yung mga nagagawa ko ngayon. Medyo mas Inspired. mas productive ngayon. Yes. Nandiyan ka eh. Nandiyan kayong mga mga kasama. Thank you. Thank you din. Thank you so much. Sana, Tsaka doon sa unang intro sa sa vlog ni Kalinga Prab, nag-usap si Kalinga Prab tapos si Edo, talaga pinag-usapan nila sa Biancy. Believe na believe talaga si Edo kay Biancy, no? Kasi talagang nakikita niya na
walang pagbabago si Beyonce kung noon hanggang ngayon. Tapos tuwing may pinupuntahan daw silang tutulungan, parang hindi napapagod. Minsan nga naawa na raw siya kay Beyonce, pero sabi ni Beyonce, okay lang yan, kaya ko, di ba? Hindi siya pabebe. Talagang siya, parang napaka-independent niya, di ba? Kahit bata pa, kasi nga sanay sa gawaing bahay. Sanay si Beyonce sa gawaing bahay, kaya napaka-independent niya. Hindi niya kailangan magpabebe kay Edo, kahit napapagod na siya, go pa rin siya. Sana maging matagal pa yung bakasyon, no? Mga 3 months pa. Kasi, alam mo na, mas okay pag andyan ka eh. Mas maraming nagagawa. Saka, medyo hindi... Mas marami. Saka hindi malungkot. Saka hindi malungkot pag nandyan ka. Hindi nakaka-boring. Malulungkot Saka, ang Edo. pag pumasok ko na ulit, yun, saka lang, babalik na naman sa dati. Kaya susulitin ko na talaga yung yung bawat araw na ito, okay, yung may pasok ka sa akin. Kasi pag solo na naman ako. Dati naman yung kasama ko, si Arjun, na napasaway. Di ba nakakatuwa naman? Kasi kasama pala lagi ni Edo si Aljor, no? Kapag nag-i-scout. At, yan. Pagod na naman. Solo na naman. Pero, nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso, kailangan mo rin talaga mag-aaral, no? Siyempre. Huwag ka na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Joke lang. Mas matindi pa. Kinikilig naman ang dalawa. Kung narinig mo sana kanina sila mama eh. Ayun na si Paso. Yes, mag-aral muna. Diretso na, oh. Pabira. Ano si Pas, diretso na, pakasal na ba? Wala pang 18 si Beyonce. Hindi ka kasi nag-ano dito eh. Hindi mo tuloy narinig sila mama. Ako, ang biro-biro ng ganyan. Ako, Huwag mo akong biro-biroin ng ganyan. handa to. Sakto, mag-18 ka na. Pero, darating din naman tayo dun. Yes, talaga naman. Diba? Oo naman. Siyempre. Ano yun? Siyempre. 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 Basta huwag ka na magbabago. Siyempre. Dapat walang magbago sa akin. Grabe. Ayan, basta walang magbabago. Di ba? Basta walang papasok sa buhay ni Edo at saka ni Beyonce. Hindi, joke lang. Ayan lang, hanggang dyan natin kunting share siya, di ba? Masyadong mahaba. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Di ba? Talaga namang tiwala sa isa't isa. Tiwala sa relasyon nila, tiwala sa relasyon ng mga magulang niya. Yun lang talaga ang dapat nilang ingatan, tiwala sa isa't isa para mas tumibay yung samahan ng pamilya at saka ng relasyon nila ni Edo.